Paano nga ba guys makuha ang loob ng mga bata dito sa Hong Kong? Mahirap ba silang alagaan? Ano yung mga common na ugali ng mga bata dito? Please keep on watching! Ano nga ba ang papel ng mga alaga natin guys sa ating buhay dito sa Hong Kong? Sila lang naman ang ating mga little boss. Mas boss pa sila sa parents nila guys. Kaya pag mag-work tayo, lalo na may alaga tayo, pinakaunang kukunin natin na loob talaga is yung loob ng alaga natin. Kasi once guys, na nagustuhan na tayo ng alaga natin, hindi na tayo basta-basta mabibitawan ng amo natin. Bakit ko nasabi yun? Kasi, pag gusto ka ng alaga mo dito, okay na yun sa amo mo. Ang importante, magkasundo kayo ng alaga mo. Importante, magustuhan ka ng alaga mo. Yung iba nga, yung sa interview, once na magsabi yung alaga, yung anak nila na siya, yung, mami, gusto ko siya, or ano, may time pa nga yan na may interview ka sa employer mo, dalawa kayo, halimbawa lang. Pag pareha kayong gusto ng amo nyo, papipiliin nila yung anak nila. Kung sino yung mas gusto ng anak nila, yun yung kukunin nila. Tulad yung nangyari sa akin nung first interview ko dun, yung first ko na na amo. Nakita ako ng alaga ko sa picture ko pa lang. Ako, tinuro niya ako, gusto niya daw ako. 4 kami yun na pinagpilian. Direct hire ako nun guys pero 4 kaming nirecommend. So, ako talaga tinuro. Sabi nung amo ko may isa doon na fluent bang English talaga. May isa doon na na gusto rin ng amo ko. Pero ako yung gusto ng alaga ko, tinuro niya. I like her, sabi niya. Gusto ko siya. So walang magawa yung amo ko, ako yung pinili nila. Tapos ako naman talaga yung pinakamalapit na nirecommend nung pinalitan ko sa amo ko. So, at lalo na dito guys, pag andito na kayo, yung kinukuha nyo pa lang yung loob ng amo nyo, yun yung the best na way, yung isa pa, na magustuhan kayo ng alaga mo, makukuha nyo na rin yan yung loob ng amo nyo. Kasi priority nila talaga dito yung anak nila, kahit na ano pa man. So, pag yung alaga is nakuha nyo na ang loob, kunin nyo muna guys kasi yung loob ng alaga nyo bago nyo sila bibigyan ng hindi naman sabi disiplina, bibigyan ng rules. Yon, rules. Pag nakuha nyo ng loob, susunod na yan sa inyo. Bibigyan nyo na yan sila ng rules. Halimbawa lang sa pagkain, may oras yung pagkain, di ba? Halimbawa lang, bawal mag-TV habang kumakain, yung ganon. Halimbawa lang, kasi kung tayo naman, okay lang, sige. Pero may mga amo kasi na ayaw ng nag-TV parati yung alaga natin. May mga rules kasi yan guys na dapat nating sundin. Rules ng parents para sa kanila. So pag tayo lang ang nag-utos niyan sa kanila, hindi yan nila susundin. So, pag nakuha mo na yung loob ng alaga mo at mayroon kang sinabing rules sa kanila, susundin niya nila. Kung hindi nila susundin, gagawa ka ng sarili mong rules para sundin nila yung rules ng parents nila. Nag-gets nyo yun? Paano mo nga ba kukunin ang loob ng alaga mo? Ang mga bata guys, gusto yan nila, nilalaro sila parati. Pag nakita kanila na bad mood ka parate, na parang wala kang gana sa kanila, yung gano'n, yung wala kang tiyaga maglaro sa kanila, lalayo yan sila sa'yo. Kahit na gustong-gusto pa nila, pero pag parati ka nilang nakakitang gano'n, hindi talaga buo yung loob na makukuha mo sa kanila. So, every time na kasama mo sila, magiging kanyan, be playful. Kumbaga, parang nagiging bata ka na rin, laruin mo sila.
yung isip mo, ibaba mo sa isip nila. Yung ganon. Yung parang feeling nila, ang kalaro nila is bata din. Yung ganon. As in, laruin mo sila. Yan talaga. Minsan guys, mapapagod ka. Lalo na yung pagod ka na sa trabahong bahay. Tapos gusto pa parati maglaro ng alaga mo. Pero kung gusto mo talagang kunin ang loob na alaga mo, laruin mo siya parati. Makukuha mo yan ang loob niya. Parati na yang susunod sa'yo, parati na yang bubuntot sa'yo kasi nilalaro mo siya. Next is, dapat mo rin siyang lambingin minsan. Huwag yung parati kang nakabusangot sa kanya, parating galit. Kailangan, ano mo siya, pakita mo yung care mo sa kanya, yung nagkikare ka sa kanya, hindi yung kinokontra mo siya, yung ganon. Hindi, kasi hindi yan lalapit sa'yo. Yung basta yung iparamdam mo sa kanya na gusto mo siya. Kasi isa rin yan. Kasi yung mga parents kasi dito guys, working parents sila. So minsan wala na silang time sa anak nila sa sobrang busy. Minsan na. So yung alaga natin, minsan naghahanap yun sa atin ng minsan paglalambing, minsan care, yung ganon. Kasi tayong napakasama nila parate. So iparamdam natin sa alaga natin yun. Depende kasi observe nyo rin kung yung amo nyo is kung anong affection yung gusto ng amo mo na maging relationship nyo ng alaga mo. Kasi may mga amo na ayaw talaga na sobrang close sa alaga. May mga amo, pero karamihan naman ng amo hindi ganon. May mga naririnig lang ako na yung mga nagsiselos na amo. Tapos guys, yan yung mahirap na time, yung study time. Kasi yung mga bata, tamad yan mag-study talaga. Gusto talaga yan kasi maglaro. So, sa magandang paraan, o nang medyo maliit pa, yung parang nilalaro mo siya pero sinasabihan mo na siya na mag-study na pala, yung ganon. Huwag mo siyang biglain talaga kasi yung mga bata talaga na yung medyo maliit pa, mahirap silang i-please na mag-study. So, gumawa ka ng technique para mapastudy mo sila. Kasi gusto lang talaga nila yan laro parati. At guys, ano pa pag halimbawa lang may nagawa yung alaga nyo na hindi nyo nagustuhan, wag nyo silang isumbong sa parents nila ng harapan. Isa rin yun sa dahilan na hindi mo agad makuha yung loob nila. Yung halimbawa lang may bad sila na ginawa, sinumbong mo sa parents, pinarinig mo sa kanila, i-ano mo na lang, isumbong mo sa amo mo na hindi nila maririnig. Kasi kahit nga tayo, di ba, pangit din sa pandinig natin pag sinusumbong tayo sa harapan. As TH dito guys sa Hong Kong, yun talaga yung isa sa mga pinagdadaanan natin na hindi madali. Yung may alaga tayo na nagtatrabaho tayo sa bahay na yung sa bahay pa lang na trabaho, pagod na tayo. Tapos yung alaga natin, kailangan pa nating laruin, kailangan pa nating turuan, kailangan pa nating asikasuhin, yung ganon. Kailangan talaga is yung pasensya mo talaga mahaba at yung mahal mo yung trabaho mo. Kasi pag gusto mo yung trabaho mo, makakaya mo siyang gawin, magagawa mo siya ng maayos. So, pag pinasok nyo ang trabahong domestic helper, kailangan yung mindset nyo na sa function nyo, yung mindset nyo sa gawain, sa lahat ng trabaho is andyan. Positive. Dapat magawa mo yung lahat ng trabaho mo ng maayos. Kasi guys, once na nag-away kayo ng alaga mo, may mga bata na ngayon na anong edad ng bata na marunong na magsinungaling? Ano na? Mga nasa 7, 6? Marunong na yan gumawa ng story guys. So, lalo na yung mga nasa 13, mga ganun na edad, 12. Hindi mo na ma-imagine yung story na magagawa nila pag nag-away kayo. So, isa rin yan na, na mahirap. Yung,
Yung na-try ko na yan guys, na yung alaga ko noon, 12 yata siya noon, 13. Basta nasa ganyang age siya. Pag may sinabi ako na hindi niya sinunod, tapos nagalit siya kasi ini-insist ko, tapos sinabihan ko na isumbong ko siya, inuunahan niya ako. Tinatawagan yung nanay niya, minsan sinabi niya, hindi ako pinakain ni Cheche, gutom na ako, yung ganon. At tinulak ako ni Cheche, yung ganon. May kamera sa bahay. Hindi naniwala yung amo ko sa kanya kasi nasa harap mismo kami ng kamera ng time na yon. Kaya yan din yung advantage guys pag may camera sa bahay. So, pag yung alaga mo na sa ganyang edad na guys, hindi nakakapagod kasi nga 'di ba kaya na nila yung sarili nila, pero nakaka-stress guys. Sa yung ugali nila sobra ng yun nga, hindi na nakikinig. May sarili na silang rules. May sarili na silang desisyon sa buhay nila. Yung hindi mo na napapasunod talaga. Kailangan mo pang takutin konti bago sumunod yung gano'n na edad. Guys, nung time na yun, hindi ako pagod sa trabaho pero pagod ang isip ko sa alaga ko kasi nga parati niya akong kinokontra, parati kaming nagdidebate. Tapos marami na siyang ugali na na nade-develop na yung ugali ng mga may edad na bata. Tapos may time pa yun guys na sabi ng parents niya, bawal pag nag-study daw siya, bawal siyang manood ng TV. Nung time na yun guys, exam niya, yung kamay niya na isa na sa laptop, yung mata niya na sa TV. Oh my God, sabi ko. Ayun, pinatay ko yung TV, tapos yung laptop, pina-shutdown ko sa kanya. Nagalit siya sa akin. Kung ano-anong pinagsasabihin niya sa akin. Sabi ko sa sobrang inis ko ba? Sabihin ko na lang yung nanay mo na uwi na ako bukas. Hindi mo naman pala ako gusto, yung ganon. Alam mo, may may pagka-suicidal din na bata. Tinakot niya ako. May dala siyang, basta hindi ko makwento dito. Na-alarm ako nung time na yon kasi hindi ko in-expect na magawa niya yon na ganong edad, 12 years old. So, iba-iba ang ugali ng mga bata talaga. So, yun kasi siya, parati siyang mag-isa. Yung parents niya, umaga nagtatrabaho, gabi na makabalik. Ako lang yung kasama niya sa bahay. So, pag may inuutos yung nanay niya, siyempre, ako yung kailangan pag-utos sa kanya kasi nga, kami yung dalawa magkasama. Kasi sila yung mga bata dito, guys, kinontra kanila ngayon or pinagsabihan kanila kung ano-anong words. Galit sila sa'yo ngayon, maya-maya, okay na sila sa'yo. Pero ikaw yung nararamdaman mo ba andyan pa rin, yung ganon. Sila wala na, parang isang iglap lang, wala na, okay na, normal na. Yung ganon. So may yung friend ko rin, parang magti-teenager na rin yung alaga niya, stress din siya kasi marunong lang lumaban yung alaga, marunong nang sumagot, marunong nang gumawa ng kwento. Pag ganun talaga guys, pag yung alaga mo malaki na, super stress ka sa ugali nila. Ang dami ng ugali na na alam. Maya-maya maglambing na yan sila sa'yo. Ikaw yung pagtapos na kayo debate, tapos na siya, na galit siya sa'yo. Maya-maya okay na siya, pero ikaw parang sasabog ka pa rin ba, yung ganon. So kailangan alam mo yun i-handle yung feelings na emotion na ganon guys, na okay, sige. Balik tayo sa ganito. Okay na, yung ganon. As in guys, doon talaga ako na-stress. Hindi ako stress yun sa trabaho, pero sa alaga ako super. Pero pag yung alaga mo naman guys, maliliit pa, yung mga nasa below 5. Super pagod naman guys, kasi takbo lang yan sila ng takbo. Akyat dito, akyat doon, laro dito, laro doon. Yung energy nila guys, super full pa yan. So, kailangan pag nag-alaga ka ng bata na maliliit pa, kailangan yung energy mo, full charge ka talaga.
kasi kakailanganin mo yan ng powers. Kailangan mo yan eh, kasi parang exercise din yan eh. Kailangan nakatutok ka talaga sa kanila. Kasi hindi mo alam, lumingon ka lang ng konti sa alin, wala na. Kung saan-saan na sila nakapunta. So, kailangan pag maliit pa yung alaga mo, ano ka talaga, alert ka talaga, attentive ka sa mga alaga mo. Nakasunod yung mata mo kung saan yung alaga mo. Yun yung mahirap pag maliit pa yung alaga, guys. Yun naman yung mahirap. Pag malaki na, iba na namang stress ang ibibigay sa iyo. So, ang ginagawa ko na lang, basta wag mong pagdalit yung alaga mo, wag mo talagang sabayan kasi sasabog kayong dalawa. Kailangan mong magbigay ng pasensya pag nagalit yung alaga mo. Kasi hindi mo alam kung ano na mangyayari pag dalawa kayong galit. Oo, yung mga bata is maiba-ibang klase ng ugali. Pero, yung mga bata naman is depende yun sa pag-handle mo. Depende yun sa technique na gagawin mo para sa kanila na mapasunod mo sila, makuha ang loob nila. Mag-observe ka din kung paano mo gagawin yun. Nakadepende din rin kasi yun sa bata at sa amo mo. So, sa mga pupunta dito, good luck sa inyo. Sa mga andito na hindi pa rin makuha-kuha ang loob ng alaga nyo. Kaya nyo yan. Sakyan nyo lang yung trip ng alaga nyo. Pakita nyo lang sa kanila na nag-care kayo sa kanila. Kahit na ano pang nag-away pa kayo or mayroon kayong mga debate minsan. Basta ipa-feel nyo lang sa alaga nyo na kakampi nyo sila. Ipa-feel nyo lang na gusto nyo sila. Yun lang naman yung gusto ng mga bata dito na ma-feel galing sa inyo. Galing sa atin na mga helper. Kasi tayo lang yung parating lang nakakasama. So yung gusto rin nila na tayo is gusto sila. Yun yung ibang bata na hindi ma-express yung feelings nila minsan. Yun yung alaga ko. Gusto niya lang na pa-feel ko sa kanya na gusto ko siya, yung ganun.